Salamat po. Okay, dito po sa Isaiah chapter 60, verse 22. Ito po yung popular na verse na sinasabi niya sa tamang panahon. Sabi ni Lord, I will make it happen. Lahat ng pangarap, lahat ng plano ng Diyos sa atin, lahat ng coordination ng Diyos sa atin ay magaganap. Ngayon, sabi niya gano'n, maliit mang lipi, yang inyong angkan ay magiging dakila. Ito ko sa mabuting balita. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Mangyayari ito sa takdang panahon pagkat akong si Yahweh ang nagsasalita, ang magsasagawa. Sabi niya, in God's time, I will make it happen. No? Yung ulitin ko po, yung mga pangarap ng Diyos sa atin ay doon magaganap. Ngayon dito po sa King James Version, ang sabi niya, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Sabi niya, ako na ang mag-aapura para maganap ang plano ng Diyos. Ilan po sa atin dito ang may pangarap? Ilan dito sa atin ang magandang pangarap, mataas ang pangarap? Lahat naman tayo. Kaso, ang sabi po ng Panginoon, ito ay bibigay niya ng katuparan sa kanyang panahon, sa kanyang allotted time. Ngayong umaga po, gusto kong bigyan ng pansin ang talatang ito dahil meron po itong sinasabi na tatlong bagay na dapat nating malaman. At maglalagay po ako ng kaunting karagdagan dito sa mga verses na ito. Una-una, ang sabi niya, ang isa sa inyo ay magiging 1,000. No? Sabi niya ganoon, ang isa sa inyo ay magiging isang clan sa ibang translation. Alalahanin po natin, noong unang panahon, ang mga tao po ay hindi nagtatayo ng pamilya. Sila ay nagtatayo ng tribo. At kailangan maging marami. At ang sabi niya, ang isa ay magiging isang clan. Isang magkakamag-anak. Isang malaking magkakamag-anak. At ang isang magkamag-anak o clan ay magiging isang bansa. Nandun po yung promise niya na from maliit na bagay, ito ay dadami at lalaki. Ulitin ko po, sa ibang translation, pinagdidikit-dikit ko na. Sabi niya, ang isang piraso sa inyo, ang isang individual, ay magiging isang clan. Alam naman po natin ang ibig sabihin niya. At ang isang clan ay magiging isang bansa. So may increase, may pagdami, may paghayo, may paglaki. Sabi niya, sa aking takdang panahon, mangyayari ito. Hindi lang isang bagay ang tinutukoy ng Diyos dito, kung hindi maging yung mga pangarap, yung mga plano, yung mga adhikain natin sa Panginoon. Tatlong bagay po ang gusto kong banggitin sa inyo rito. Unang-una, ang sabi niya, dito sa talatang ito, mayroong plano. Pangalawa, mayroong timing. At pangatlo, babalik tayo doon sa una, ano yung plano? Ulitin ko po, una, sinabi niya na mayroong plano ang Diyos
Pangalawa, yung timing ng kaganapan ng plano nito. Pangatlo po, gusto kong bigyan ng pansin. Ano yung plano na ito? May mga tao po nagsasabi sa amin na ako ay nakipag-covenant sa Diyos. Ako ay nakipag-agree sa Diyos. No? Siguro maganda, unahin ko yung pangatlo. May mga tao po sabi niya, ako ay nakipagkasundo sa Panginoon. Ako ay nakipag-usap. Nakipag-tipan o nakipagkasundo. Minsan sinasabi nila, meron kami kasunduan ng Diyos. Pero kung papansinin mo, yung kasunduan na yun, yung plano na yun, yung gusto nilang mangyari ay gusto lang nilang mangyari. Ang Diyos ay hindi umupo. May mga tao ang sabi nila, nakipagkasundo ko sa Diyos na pagdating ko ng 23 years old, mag-aasawa na ako. Umuo ba ang Diyos? Sumang-ayon ba ang Diyos? O ikaw lang ang nagpumilit sa Diyos? May mga tao po na kapag gumawa sila ng plano, sila lang. May mga Kristiyano na kapag nagplano na, sila lang. At hihilingin nila sa Diyos na, Lord, pagpalain mo na lang. At kapag dumating na yung 23 years old niya, yung 23rd year niya, ng taon niya, maghahanap na yun ng mapapangasawa kung wala namang katipan, wala namang kasinahan. Hanggang sa mamaya, magbilang ka na ilang taon, magsisisi na bakit? May kapalit ng pinili. Kasi in the first place, yung plano ng Diyos na yun, eh hindi plano ng Diyos, kundi plano niya. Solong plano niya. Siya lang ang nagsabi sa Diyos na, oh Lord, kung plano rito, pinag-isipan ko to, magandang plano to, pagpalain. Parang hiniling mo na lang ang bendisyon ng Diyos doon sa sarili mong kaisipan. Kaya bandang huli, darating ang panahon, matanda ka na, yung mga planong yan ay hindi pa nagaganap. Kasi kung galing sa siyang planong yan, sabi niya, mapatutupad. Isang bagay ito na kahit mga Kristiyano ay ginagawa. Nagko-compose sila, nag-o-honor sila, nagpaplano sila ng isang plano, maaaring maganda. At pagkatapos ipopropose na yun sa Diyos, at sasabihin nila, Lord, pagpalain mo. Pero kung ikaw lang mag-isa ang gumawa ng plano nito, wala kang pagpapalang makukuha sa Diyos. Ito ang kahalagahan bakit kailangan bilang mga Kristiyano na tumanggap ng Espiritu Santo na mas maganda alamin na lang natin ang plano ng Diyos dahil meron siyang plano ng Diyos sa bawat isa, sa bawat individual. Alamin natin yun at yun ang ipatupad natin kasi kahit hindi mo na sabihin pagpalain, yung plano na yun ay pinagpalalan. Madalas po kasi sa mga Kristiyano kaya wala silang makitang tanumpara na nagaganap yung gusto nila, gusto lang nila. May mga katulad po ng isang kinukwento po ni Kenneth Hagin na isang pastor. Meron siya sariling simbahan at nagpunta siya doon sa simbahan na mas malaki sa kanya at ina-obserbahan niya ang mga plano nila. Pagkatapos pumunta na naman sa ibang simbahan at ina-obserbahan ang mga plano nila. Nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang simbahan at inoobserbahan, inaalam, pinag-aaralan ng plano niya. At si Kenneth Hagin nakipag-usap, si Lord ay nakipag-usap kay Kenneth Hagin at nagsabi ni Lord,
Alam mo, yung pastor na yan, ni minsan hindi niya tinanong kung ano ang plano ko sa kanya at sa kanyang simbahan. Nangolekta siya ng nangolekta ng iba't ibang plano ng simbahan at pagkatapos ihilingin niya na pagtalangin. Paano kung pagpapalain? Paano pagpapalain ng Diyos yung hindi niya plano? At kung walang pagpapala sa plano na yan, hindi magkakaroon ng katuparan. Naalala ko po dati, meron po kami noon na maliit, like say, simpleng concert. Nandun po kami sa tabi ng recto at sa baba po namin, nandun po yung mga napakaraming mga tao na nagdadaan. Hindi nawawala ng tao yung lugar na yun. Lahat po ng uri ng tao, mayaman, mahirap, magnanakaw, mga heart killer. Sa tagal-tagal namin doon, kilala na namin kung sino yung mga nangungupahan para pumatay. Nababayaran para pumatay. Kilala na namin yung mga tao na kung anong uri ng trabaho doon. Maganda po yung concert namin noon. Noon si Pastora Eli ay hindi pa pastor. Ate Eli lang. Ako ay Kuya Boy pa rin. Naalala ko noon si Pastora Eli, bababa siya sa sidewalk. Nakaputing damit, akala mo white lady. Pagkatapos meron siyang pakpak. Dahil ang kaganapan niya, ang role niya ay isang anghel. Pero nakita ko yung pakpak, sabi ko, hindi ka naman mukhang anghel, mukhang butterfly. Nahihiya pa siya nung bumaba doon sa sidewalk kasi yung cast, may mga demonyo, may mga anghel. Bababa sila ron, naka-costume sila. Yung mga demonyo, nakataas ang buhok, naka-lipstick yung buong mukha. Akala mo si Ultimate Warrior. At nagyaya sila, akyat kayo sa taas, akyat kayo sa taas. May concert sa taas, libre, sandali lang ito. Nag-aakyatan po yung mga tao. Kung sari-sari, kung sino-sino, kung ano-ano ang umaakyat doon, kahit mga taong grasa, wala kaming hinihindihan. May mga lugar, yung mga taong grasa doon sa lugar na yun na kasi may amoy. Yung mga snatcher, nag-aakyatan, yung mga sundalo, pulis, at yung mga kabaliktaran na sundalo, pulis, aakyat yan. Dumarating po yung time na may mga periodiko, mga dyaryo, mga photographer na nag-aakyatan at pinipicturan yung ginagawa namin doon para mailagay sa dyaryo nila. Eh dahil sa maselan yung senaryo, patay ang ilaw, kapag ka ganitong scene, itong ilaw lang na ito, sisibihan mo kapag ka ganitong scene, itong ilaw lang na itong ang sisibihan mo. At kapag ka yung finale na, yung climax na ng concert, yung strobe light ang bubuksan mo, sensitive sa ilaw. Patay lahat yan. At kapag sumigaw na yung demonyo, yung gumaganap na demonyo, hindi po kami nagpapaakyat. Sabi ko kanina, lahat pinapaakyat, pero nung initial, lahat, pero bandang huli, hindi na kami nagpapaakyat ng bata. Bakit? Kasi pag sumigaw na yung gumaganap ng demonyo, yung mga bata, nanginginig, takot. Kaya sabi namin, huwag na. At kinabukasan, mapapalitaan na lang namin na yung mga bata hindi naglat na. Nakakatakot. Magugulat at magugulat ka, simple naman lang. Simple lang siya. Pero may dating. At sari-sari pong mga testimonyo, sari-saring mga kwento, may mga tao po ang sabing ganon. Nagkaroon po kami ng mga miyembrong pumapatay. Ng hanap buhay, ang trabaho nila ay pumapatay. Nababayaran sila. Pero nung napanood nila yung concert na yun,
nagsuko ng buhay sa Panginoon. Meron pong isang lalaki na after niyang makapanood ng concert na yun, tinawag ako ni Pastor Danny, sabi niya gano'n, mga katanghalian, hapon, something na siguro, mga 2 o'clock ng hapon, hindi ko matandaan. Nagsabi niya, boy, halika, mayroon kong bisita. Sabi ko, sino? Bakit? Sabi niya, nanood siya ng concert last year. Sabi niya, may kasama siya, kumpare niya, at nayaya siya na umakyat dito sa concert. 45 minutes lang yung concert. At sabi niya, galing sila sa inuman, silang dalawa ng kumpare niya. At habang nanonood siya, nakita niya yung part ng pare ko. Isang ayaw ito, isang mensahe ito na kinakausap ng singer, yung laseng ko. Nagsabi niya, buhay ko muntik nang nasayang. Buhay ko muntik nang nasira. Kaya pare ko, ang alak ay alisin mo na. At habang pinapanood po niya ito, tinamaan siya. Samantalang yung kasama niya, ang kumpare niya, ay tawa lang ng tawa. Walang dating. Lasing na yun. May mga adik po na umaakyat doon at nanonood. Kaso, wala nangyari doon sa katabi niya, pero sa kanya na nakapanood po ng concert. At doon sa simpleng kanta na nilagyan mo lang ng dula, nilagyan mo lang ng aksyon, yung kanta. Tinamaan siya. At sabi niya na wala yung kalasingan niya. Ngayon, lahat ng crew, lahat ng cast, pagkatapos po ng concert, hindi na po ako nagtatawag sa harapan para magpatanggap. Yung mga cast, yung crew, pagkatapos ng concert, maglilinis na ng mukha yan. Pagkatapos, one by one, kumbaga, isa-isa, lalapitan nila yung mga bisita at kakausapin nila at doon papatanggapin nila, pag-pray nila, kukunin yung address, yung pangalan. At pagkatapos noon, uwi na. Isa siya sa nakausap, kapag-pray, tumanggap. At sabi niya, gusto raw niya ako kausapin ang gabi yun. Gusto niya kausapin si Pastor Danny. Dahil magkasama kami noon doon sa recto. Kaso dahil kagabihan na, masyado nang gumagabi at malayo pa raw, ang uuwian niya something na Valenzuela pa. Bakit? Kasi kinabukasan, magsa-Saudi Arabia na siya. At yung time na yun na napanood niya, yung concert na yun, na nag-iimbita lang kami sa baba, umakyat kayo, walang bayad dito, umakyat kayo. 45 minutes lang. Sa 45 minutes na yan, baka 5 minuto lang yung awit ng pare ko. Doon siya nabuhay na din. At pagdating niya sa Saudi Arabia, kinabukasan, yung flight niya, nagpatuloy siya sa kanyang bagong pananampalataya. At pagkaraan po ng 1 taon, bumalik siya para magpasalamat. Kasama niya ang asawa niya. Hindi pa daw sila kasal noon, nung na-born again siya. Pagkaraan ng 1 year, bumalik siya sa Pilipinas at pakasal sila nung kasintahan niya. At dumiretso siya doon sa simbahan natin at hinanap po kami at doon siya nagpasalamat. Sabi ko, hindi lang yun eh. Sabi ko, ang galing. Malay ba namin kung sino? Yung demonyong gumaganap,
Walang ngipin. Dito. Bumi-bumi. Ngayon, sabi ng isang nanonood, sabi, ang galing ng effects. Paano nila nagawang pamilya? Ang galing. At kinabukasan, nagbalik sila para magpasalamat. At ang umarap sa kanila, yung dumanap ng demonyo, ang sabi lang ay hindi pala effects. Totoo pala. Kasi doon sa concert, yung sound system namin, hindi mo lang maririnig, mararamdaman mo pa. Kasi yung mga upuan, nagyuyug-yugan. At kung medyo maselan ka, sasakit ang ulo mo dahil yung may subwoofer kami noon, yung buong building nagraratel. Ang inglig. At hindi lang yun, meron pang isa na kinuwento sa amin, isa pong Bible School student na kaklase ni Pastor Danny. Kasabayan niya, nandun siya sa FX, pauwi sa kanila ng isang gabi. At doon sa harapan niya, may nagkukwentuhan. Ang sabi ng isang tao, nakikita mo yung simbahan na yan dahil meron kami napakalaking rema. No? Magmula yan hanggang doon sa kabilang bahay. Hindi naman. Diyan lang sa pader siguro. Isang mahaba, isang malaki na layo-layo pa lang, nakikita mo na yung word na rema. At sabi nung katapat niya, doon sa FX, doon sa van, sabi niya, alam mo ba yung simbahan na yan? Diyan ako na born again. Nagyaya sila ng concert, nagyaya sila kumakyat. Minsan sabi niya, nagkukwentuhan silang magkaibigan, kinukwento niya na isa pala siya sa mga umakyat doon sa simbahan natin. At doon sa palabas nila, na-born again ako. Ngayon, ang nakakarinig ay yung kaklase ni Pastor Danny at kinuwento niya kay Pastor Danny at si Pastor Danny kinuwento sa akin yung plano ng Diyos na yun, yung plano pala na yun na mag-concert kami, eh hindi sa amin. Kasi wala kami planong gano'n. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nung nagsimula po ang Rema, no? Ngayon, ang pangalan natin, Rema Evangelistic, Rema, naging 4 na word na eh. Dati na, 3 lang ito. Rema Evangelistic Ministries na. Noon. Nung nagsimula po ito, wala pa ang Pangasinan. Wala pa ang Tarlac. Wala pa ang Baguio. Marami pang wala. Hindi ako nagkakamali. Ang simbahan noon ay 4 pa lang. Meron ng baler. No? Meron na. Nandun po kami sa isang maliit na garahe na 2 sasakyan lang ang kasya. So na-imagine niyo, parang mula yan hanggang dito lang. Kasi 2 sasakyan lang ang kasya. Masikip na yun. At doon sa maliit na yun, nagpe-pray kami, nagtatanks kami, linggo-linggo. Once a month. Pe-pray kami hanggang sa naging every Friday na tanks lang kami ng tanks, 90% ng prayer namin, tanks lang ng tanks. At yung isang kabataan ay bigla nang sumakit ang tiyan at bigla nang umiyak sa panalangin. Andun na yung travail, yung groaning, ang tagal-tagal na nakakaawang tingnan, ang sarap sanang sabihin na, tama na, pagod ka na. Pero hindi siya tumitigil. Travail lang ng travail. Iyak lang ng iyak. Yung mga kasama namin, sige, nakikibuhat sa panalangin. At maya-maya, yung kanyang tongues ay naging Tagalog na. Yung tongues, hindi mo maintindihan. Dahil sa Diyos ka nakikipag-usap. Pero mamaya, yung tongues niya, yung speaking in tongues niya, ay naging Tagalog na. Nai-record ko yun. Meron isang maliit na tape player, tape recorder, na habang nagtatagalog siya,
i-record ko. Problema, hindi ko na alam kung nasan yung tape na yun. Pero hindi ko makakalimutan ang nakalagay doon, yung sinabi ng tanks niya. Meron kami pinagpe-pray na isang simbahan dahil ang simbahan namin isang maliit na garahe lang na madumi, mabaho. At habang nagsiservice kami, yung mga daga naglalaro sa likod at yung mga bisita namin natatawa, nagsikulang nagtuturo-turo. Bakit? Kasi may nagpapalabas na daga sa likod, dumadaan. At doon sa bandaron, pasintabi mo dahil yung pong bandaron ng garahe, ginagawang CR ng mga tao. Ginagawang toilet, kaya yung amoy pumapasok sa loob. Pero wala, tinakpan namin yung pagiging masela namin. At doon sa maliit na garahe na yun, doon kami nagagawain. Doon kami nag-iimbitahan ng mga tao. At minsan, yung mga dumadaan, ini-invite namin. Pero ang mga pumapasok, yung hindi namin ini-invite. Nagpe-pray kami, nagtatangs kami, nagtatravel kami. At mararamdaman mo talaga yung anointing doon sa maliit na garahe na yun. Hanggang sa mamaya, may mga tao pong nakasara ang pinto, pero bubuksan nila yung pinto dahil sa curiosity nila na ano kayang meron doon? Bakit? Kasi meron silang nararamdaman. Hindi lang naririnig. Dahil ang prayer, ang anointing ay nagpuproduce ng pakiramdam. At mamaya sisilip sila at pagbukas ng ilaw, din nagsimula ang prayer na nakapangay ang ilaw habang nagpipray. At pagbukas ng ilaw, makikita namin may mga bisita na sa likod, nakaupo. At ang iba sa kanila ay backslider. At dahil minsan narinig nila yung speaking in tongues, minsan na naman naramdaman na naman nila yung anointing, kaya pumasok sila. Habang kami nagtatravel, bigla kong nagtagalog yung isang kasamahan namin. Meron kami nung hili-hiling na lugar na gagawing prayer room dahil hindi po kami naghahanap ng simbahan. Ang hinahanap namin prayer room dahil yung mga kasama namin taga-pray, 3 sakay bago makarating doon sa garahe. Malayo. At ang hinangad namin ay magkaroon ng isang simbahan na prayer room. Ang hangad namin ay isang kwarto na pwedeng maging prayer room para doon kami magpe-pray araw-araw dahil ang sabi sa akin ng isa, Kuya Boy, napapagod akong mag-pray sa bahay. Sabi ko, wala ka pang sarili kwarto. Sabi niya, wala. Isang ka nagpe-pray sa sinap. Dahil doon lang ako pwedeng mag-isa. Kaso pag may gagamit na, kailangan lalabas ako. Hanap-hanap kami ng prayer room hanggang sa nakakita kami, nag-down na kami, nag-deposit na kami, at ang pangako po ng tao, ng may-ari, papagawa na. Ang ganda na ng lugar, sabi ko, okay na sa akin to. No? Parang kasing laki din lang ng garahe, pero mas malapit sa mga miyembro. Kaya hindi ka alis ng simbahan, hindi ka alis ng location eh. Yung miyembro, kung nasa ng miyembro mo, doon ka. Ano po nangyari? Pagkaraan ko ng 1 linggo, 2 linggo, pinalo namin yung lugar. Ang sabi po ng mayari, hindi na namin ipapaupa sa inyo. Ibabalik namin yung down deposit. Lahat kami lungkot na lungkot. Bakit? Kasi walang lugar na pwede kami. Pero bandang huli, meron po kami isang pinagpe-pray na sinabi sa akin nung kapatid ni Pastora Ken.
Pumasok ako doon sa lugar na yun dahil isang school, yung second floor, nag-aaral ako ng 30 days lang, na isang buwan lang na course na parang Excel, computer. Habang nandun ako, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, bigay mo sa akin yung mga tao nito. Yung third floor, yung lugar na yun, ay dating beer house. Pero wala nang umuupa. Ang sukal, ang kalat, at may multo. Bakit? Yung mga gamit, gumagalaw, mag-isa. At nung naghahanap kami, ang sabi po nung kapatid ni Pastora Kay, dahil nagtatrabaho siya sa school na yun, sabi niya, available yung lugar. Pwedeng rentahan, for rent. Sabi ko, magkano ang rent? Nung sinabi niya, halos masrain ako. Sabi ko, re-renta lang tayo, hindi natin bibilhin yung building. Sabi niya, for rent nga. Eh, pinaparentahan yung buong third floor. Kapiranggot lang ang gusto ko. Sabi ko, pero kapiranggot lang ang kaya natin. Ang sabi niya, hindi, pwede kapiranggot, pero bakit hindi natin kunin yung buong third floor? Kasi yung buong third floor, may kasamang rooftop, pwede kang mag-basketball sa loob, doon sa taas. Tapos yung laki nito, mula rito hanggang doon. Nagpipisikleta ako, nag-skateboard ako sa loob, dahil ang laki. Eh sabi ko, teka muna, sige, pag-pray natin to. Alam niyo ba yung pag-pray natin ito? Pag-pray natin ito. Sinasabi natin pag-pray natin ito. Bakit? Bakit pa ba gustong ipag-pray yan? Alam niyo mga kapatid, ang dahilan na pag-pray natin ito, may nakita kang cute. Pag-pray natin ito, may nakita kang lugar. Pag-pray natin ito. Meron kang may nag-aalok sa iyo ng trabaho, pag-pray natin ito. Meron nag-aalok sa iyo mag-abroad, pag-pray natin ito. May nanliligaw sa iyo, bakit pag-pray natin ito? Bakit natin pag-pray? Kasi gusto natin malaman kung ito ba ay plano ng Diyos o plano lang natin. May nag-o-offer na pag-aaralin ka. Dito ka sa university na ito, dito ka sa school na ito. Pag-pray natin ito. May lupa tayong nakita, pag-pray natin ito. May nagpaparenta nito, pag-pray natin ito. Bakit natin pag-pray? Kasi gusto nating malaman kung ito ba ay ako lang o plano na ng Diyos. Kasi kung ikaw lang, wala kang magagawa. Ano nangyari? Hindi ko nagpe-pray. Kaya nga, not my will, but yours be done. Tinatanong mo, Panginoon, plano mo ba ito, Panginoon? Alam mo, 30 years naman na tayo, 30 anyos na tayo rito. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo sa katabi, tingnan mo yung katabi. Sabihin mo sa kanya, huwag ka nang nagpaplano. Pumapalpak lang eh. Kaya walang tagumpay na makuha kasi nga, plano mo lang. Ano ang sabi mo ng tao? Pupunta tayo dito. Magtatayo tayo ng negosyo. Magpapayaman tayo dito. Dito na tayo yaman. Anong sabi ng Biblia? Hangal. Hindi mo ba alam sa araw na to, mamamatay ka na. Dapat ang sinasabi mo, kung kalooban ng Diyos, ganito ang gagawin namin. Stop mo na yung plano-plano. Ikaw lang yan. Ang tanongin mo, ano ang plano mo sa akin, Panginoon? Bakit yung plano niya, pinagpala na? Kaya kapag dumating po yung time na sinasabi po natin na pag-pray muna natin, kahit gusto ng mata mo. Alalahanin niyo si Eva, nagandahan saan? Doon sa prutas. Doon sa bunga ng puno na pinagbabawal.
Ang ganda sa mata niya. Yung boyfriend mo, maaaring girlfriend mo, maaaring, pero siya ba ang plano ng Diyos sa'yo? Maaaring itong negosyo ito, itong trabaho na ito ay maganda sa mata mo. At yung alok sa iyo sa ibang bansa ay maganda sa paningin mo. Kaya nga, pag-pray natin. Bakit? Kasi kailangan natin malaman kung ito ba ang plano ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi kung ikaw lang, papalyan. May isang tao nagsabi sa akin, Kuya Boy, kapag kama, nagsimula akong mag-tithe, ibibigay ko ang 10% ng aking mga kita. Kung ako ba ay mag-iikapo at ibibigay ko ang 10% ng aking tubo, magsisimula ako magtayo ng grocery. Promise, Kuya Boy, hindi ako magtitinda ng alak. Hindi ako magtitinda ng sigarilyo at isasara ko yung tindahan na yan, yung grocery na yan pagdating ng linggo. At ibibigay ko ang buong panahon ko pagdating ng linggo sa simbahan. I promise, Kuya Boy, ibibigay ko yung 10% yung tithe, yung ikapo. At pagbibigay pa ako ng offering, pag ginawa ko ba ito, pagpapalain ba ng Diyos yung grocery ko? Gumawa ka na sarili mong plano. Gumawa ka na, compose ka. Maaaring gumawa ka ng feasibility study. Pero kung ako ang tatanungin mo, Kuya Boy, pagpapalain ba ng Diyos itong grocery ko pag natika po ako, binigay ko yung time ko, isasara ko pag linggo? Ang sagot ko po ay hindi. Hindi ka pagpapalain ng Diyos yan. Kahit ibigay mo 20% ng time mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos yan. Bakit? Kasi kung hindi niya kalooban na magtayo ka ng grocery, nasa paksuhay ka. At any amount ng suhol mo, ng pera ibibigay mo, kahit isarado mo yung paglinggo, at nasa simbahan ka pagka-service ng linggo, pagpapalain ba ng Diyos? Hindi. Kasi bago ka nagtayo ng grocery, dapat tinanong mo muna kung kalooban ba niya. O ikaw lang ang gumawa ng sarili mo. Kasi ang sinasabi mo dito sa versikulo ito, talatang ito, sabi niya, may promise ako sa iyo. Aasenso ka. Lalaki ka. Tutubo ka, mag-i-increase ka. Pagpapalain kita. Yung number 2 nga, sa panahon ko. Pero, bago natin aminin ang mga promises na ito, make sure na yung plano na yun ay plano ng Diyos at hindi plano lang natin. Kasi ang plano natin, ikaw lang yan. Ang plano ng Diyos, pinagpala na niya. Ang Diyos po ay pwedeng tanungin. Kaya nga sabi niya, Hangal, hindi mo ba alam, babagsak ka. Yung plano mo yan ay hindi na matutupad, hindi na magaganap. Walang katumparan yung plano mo magpayaman, magnegosyo. Sabi niya, ngayong araw, tapos na ang buhay mo. Kasi dapat ang prayer mo kung kalooban ng Diyos. Ito yung isang bagay na dapat nating makita na ito bang tinatahak ko, ito bang ginagawa ko, ito bang project ko, ito bang plano ko, ito bang adhikain ko, ito bang pinag-effortan ko, nagbubuhos ako ng effort dito kay plano ng Diyos o plano ko lang. Kasi kung hindi, no amount of money, no amount of effort, no amount of tithe, o offering, ang pwedeng magbago sa isip ng Diyos, nasa pagsuway ka pa rin.
Ay, nakipagkasundo ko sa Lord, umuo ba ang Diyos? Narinig mo ba na umuo ang Diyos? O ikaw lang ang palagay mong umuo ko dyan? Noong time po na nagpe-pray po kami at biglang nagtagalog na yung isang kabataan namin. Siya ay isang teacher doon sa school na yon, doon sa second floor. Sabi niya, yung third floor available, biglang nagtagalog. At ang sabi po ng Diyos, doon sa tongues and interpretation of tongues, ang sabi niya, yung lugar na yon ay ibinibigay ko sa inyo. Tapos ang sabi pa niya, ito lang ang gagawin niyo. Mag-iimbita lang kayo ng mga tao. Sabi ko na ba, mag-iimbita? Hindi ko naintindihan. Yung pastor namin, nakikinig, hindi rin niya naintindihan kung ano ibig sabihin na mag-iimbita. Sabi niya, ibibigay. My goodness. Nung sinabi ko po ito na ganito kalaki ang renta, doon sa building na yun, yung buong third floor, nagalit sila sa akin. Kasi imposible daw. Sobrang laki ng renta. Imposible raw, nagalit sila sa akin. At bandang huli, wala nang kumampi sa akin. Ang sabi nila, inisip ko, bakit ba tayo nagpe-pray kung ayaw nyo rin naman pala? Yung mga kakampi ko, kinalaban na ako. Ang sabi sa akin, ewan ko ba na kay Brother Boy, bakit yan ang gusto niya, mahal-mahal? Wala kumampi sa akin. Sabi ko, magandang lugar yun, magandang lugar nga yan, pero hindi pa tayo pwede magsimula muna tayo sa mga. Ba't ang huli, wala na akong kasama. Kasi lahat sila nagsasabi, imposible yan, masyadong ang laki-laki ng renta. O ano nangyari? Sabi ko, di pag-pray natin, God will provide, God will provide, God will provide. Pero wala na akong kakampi. Pero ito maganda Maya-maya, ang Diyos na tumulong. Ang Diyos na nagsalita. Ang sabi po ng tongues and interpretation of tongues, ibinibigay ko sa inyo ang lugar na yun. Siyempre, dapat i-judge mo lahat. Pero alam niyo mga kapatid, nakuha namin yung lugar. Alam niyo ba kung gano'ng karaming ilaw yun? Na ilalagay mo? Lagpas 100. Ganun kalaki. Kakabit mong ganun, mga fluorescent na mahaba. Tapos may ganito, ganyan, ganun pa. Tapos yung mga wire, ninakaw. Kalat-kalat. Pero alam nyo, sabihin mo sa katabi mo, ang impossible ay expertise ng Diyos. Ang kailangan lang niya sa iyo ay maniwala ka sa plano niya. Ay, nagsalita na Andun ay confirmation na ito ay binibigay ko sa inyo. Ang gagawin niyo lang ay mag-i-invite. Alam niyo ba, hindi tayo ibig sabihin na mag-i-invite. Later on, alam na namin kung anong ibig sabihin na ito pala ang gagawin niyo pagdating niyo. Nandiyan ba kayo mga kapatid? So number 1, ang sinasabi po niya, there is a promise. May pangako. Ang pangako ito ay pangako, promise na increase. Hindi ka mag-i-stay na mag-isa. Hindi ka mag-i-stay na ikaw lang mag-isa. Sabi niya gano'n, i-increase kita. Pagpapalain kita. Pero yung pagpapalang yun, yung sa plano na yun, ay ang plano ng Panginoon lang. Sinabi po ng Panginoon, huwag kang makikirelasyon sa unbeliever. Lord, mabuboy na din naman siya dadali ko sa church. Lord, mabait naman siya Pogi ba? Lord, mayaman.
Pogi ba? Mabait? Pogi ba? Kaya wala naman na tayo masasabi rin eh, kasi ang kagandahan po ay depende sa nakakatumitingin. No? Depende sa eye of the beholder. Walang pangit, walang pangit maganda sa harapan ng Diyos. Sa iyo lang. Kaso, ang plano ng Diyos, hindi ka magkaroon ng karelasyon na unbeliever. Kaya huwag mo na ipilit dahil hindi magpapalain ng Diyos yan. Huwag na matigas ang ulo. Bakit kasi? Ano ba yung kinanta na ninyo kanina rito? Ano yung isa? Wala, bilis ko mawala. Ano ba yung kinanta na dito? Ha? Pastor, paano ba ito? Hindi nila alam. Ano ba yung kinanta niyo kanina? Yung practice yan, di ba? Mantahin nyo nga, mantahin. Sino ba yung pakanta? Ano, lalabas na ako. Ano yung kinanta ko? Pupurihin ka sa awit. Tataya sa ngawit. Ba't ako rin, kakantahin mo dahil hindi mo sinunod ang plano ng Diyos. Nakipagrelasyon mo yan. Ang lalabas sa bibig mo, kaibigan, tila yata, matamlay. Tutulo ang luha, hahaba mo ka, at ikaw ang siyang lumisya ka eh. Lumayo ka sa plano ng Diyos. O yan ang bunga niyan. Pero kung andun ka sa kalooban ng Diyos, kung sa plano ng Diyos, sabi niya gano'n, papalain. Halimbawa, sabihin natin, sino ba? May kasintahan na ba si Josefa? Awang pahin. Ano ba? Ata. Awan. Pag kayo nag-away, at sabihin natin yung yung nakatuluyan mo, yun yung tumingin sa akin. Pag kayo nag-away at hindi ka nauban ng Diyos yan, solo mo yung away niya. Hindi ka makakahingi ng tulong. Tatawag ka sa Diyos, iiyakan ka. Pero kung kalooban ng Diyos, makikialam siya. Amin po ba? Kasali ang Diyos eh. Kasi alam niyo po, sabi niya rito, number 1, may promise. Sabi niya, ang isa sa inyo ay magiging isang clan. Ang isang clan ay magiging bansa. Number 2, yung timing. Yung timing. Kailan magaganap ito? Naalala ko po noon, ang nanay-tatay ko doon sa isang maliit na bahay, bungalow na bahay. Nagkakaroon po ng gawain doon every Sunday. Merong service, may pastor po nanggagaling sa isang graduate ng isang Bible school at pupunta doon sa bahay at magsiservice every Sunday. 2 oras lang na service, magsiservice, mag-iimbita kami ng mga tao. At pagkatapos yung pastor, magtuturo hanggang sa dumating ang time, wala nang napopoy-na-it doon sa simbahan na yun na house church. At wala nang gustong magpastor. Bakit? Kasi wala nang miyembro. Magpapastor ka sa isang simbahan na walang miyembro. Walang may gusto. At ang plano ko ng tatay-nanay ko, itong simbahan na to ay ibigay na lang doon sa katabi naming simbahan kasi may nagtayo ng simbahan, tatawid ka lang. No, talagang full-time church. Yung sa amin kasi, bahay lang. Ang pangalan ng simbahan ay Victory Church. Pero kasi marami Victory. At yung pastor po ron ay naging kaibigan nila. Pag umaga, lahat kami doon sa simbahan niya. At pagdating ng hapon, doon naman sa simbahan namin, yung pastor napunta rin. Kaibigan kami at sabi ng nanay-tatay ko, doon na lang tayo magsimba. Close na lang itong simbahan natin. Pero bago sila nagdesisyon, kasi wala namang gusto magpasto. Bakit kasi? Wala namang ito. Pero bago sila
decide na give up na yung church na yun, nag-pray muna sila, Panginoon, anong plano mo? Always ask, always seek kung ano ang plano ng Diyos sa buhay. Hindi yung gagawa ka ng sariling plano, pagkatapos nilingin mo na, Lord, pagpalain mo. Ang plano ng Diyos ay pinagpalaran niya. At nung time na sila po ay mag-decide na nanay ko po biglang nagbabasa ng Bible, biglang meron siyang nakitang verse sa Isaiah. At ang sabi ng verse na yun, huwag mong ipapasara ang simbahan dahil kapag pinagpala ko yan, dadami kayo. At paano dadami? Wala nang ang miyembro eh. Kaya nga walang gusto magpastor kasi walang miyembro. Pero may hiwaga sa plano ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag mong ipapasara yan. Eh, dalawa na lang kami, Lord, ng asawa ko. Tatay-nanay ko po, sabi, dalawa na lang kami na gustong magkaroon ng church. Wala nang miyembro, wala nang pastor na gustong magpastor. Ano papastoran nila? Walang tama. Pero ang linaw-linaw po ng verse, ang sabi ng Panginoon kay nanay tatay, sabi niya gano'n, nung tinawag ko si Abraham, hindi ba dalawa lang sila ni Sarah? Pero nung pinagpala ko, dumaming naman. Huwag mo ipapasara, ay yung tatay-nanay ko. Nagpagkaroon po ng ilang taon, meron na po tayong Cavite, Bulacan, meron na tayong Pangasinan, meron na tayong Tarlac, meron na tayong Ilocos, meron na tayong La Union, meron na tayong Quezon, meron na tayong Lucena. Wala na ang tatay-nanay ko, pero ang pangako ng Diyos nagpapatuloy pa rin. Bakit kasi? Plano kasi yan. Ni Lord! Sabi niya, ipatutupad ko yan. Ipatutupad ko yan. Bakit kasi plano? Kunin mo ang plano ng Diyos, hindi yung plano mo. Kunin mo ang gusto ng Diyos, hindi lang yung gusto mo. Bakit kasi merong puwersa na tutulak na matupad ang kalooban niya. Sabi nga ni Jesus, hindi yung kalooban mo, kundi kalooban mo ang mga. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Kasi ang plano ng Diyos ay pinagpala na niya. Bago ka pumasok sa isang negosyo, bago ka pumasok sa isang bagay, isang transaksyon, tanongin mo muna siya. Kalooban mo ba ito, Panginoon? Ikaw ba ang may gusto ito? Ako lang. Yun yung isang part na sabi niya gano'n. Bakit? Kasi na-increase. Kasi sabi ko, pwede pong mahiram si Richmond at saka si Johnny. Pastor, tututog lang. Alin ko muna. No-offense sa inyo mga kapatid kasi kabisado ko sila. Baka mamaya magparang ako rito ng pati sila, alam na nila yung tututugin. Wala naman kami usapan palagi na hindi kami nag-practice. No? Magre-relay ako sa kanilang hindi pa kaya. Number 1, may promise. Number 2, may timing. Number 3, ano yung plano na yung patutupan niya. Labas nga ako, nakukulong ako. Para mausap ko rin yung mga natutulong. Wala naman natutulong. Mga magandang bantahin natin, tutulong natin. Gagay ka man tayo kasi magka-closing na. Pero may kakasal dito ngayong taon. Sino? Sino po? Si Rene. Tapos kayo, next year. Nakasawa na si Eddie. No? Hindi kayo mapapangasawa ni Eddie. No? May kinukwento sa akin si Daisy. Sabi niya, yung third floor lang po yung bahay namin.
Sarap itulak si Daisy, no? Joke. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka natulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, sa aking buhay, itaas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Ay, sige po, sabihin natin yung word na glory. Glory. Ano sa Tagalog ang glory? Kaluwalhatian. Ngayon, ano ba itong meaning ng kaluwalhatian? Ano ba itong glory? Eh, ito po ay sinanay mo. So halos pareho lang yung meaning dun sa word na anointing. At ito rin ay similar dun sa word na Zoe. Ito ang buhay ng Diyos. Ngayon, para mas madaling intindihin, ito po ay ang pawis ng Diyos. Hindi naman eksaktong pawis, pero ito yung lumalabas sa Diyos. Kasi gusto mo, hindi pinagpapawisan. Pero ito po ay ito yung glory, ito yung kalwalhatian. Ito yung damit ng unang tao. Tulad si brother, nakapulo ka ng brown. Si madam ay parang nurse. Nakita ko si Danica, si Taps, no? Happy Valentine. Pulang-pula. Kaway-kaway po kayo kung nakapula. Kaya sabi ko sa kanya doon, bakit di ka lang itim? Bakit kasi kapag itim, nakakapayat? No? Ngayon, ito pong glory, ito po yung damit ng mga unang tao. Wala silang ganito. Wala silang ganito. Napapalot po sila ng kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian o ang glory ay isang bagay na nararamdaman. Hindi ba pagka kamay mo, basa na mo? Ay, hindi mo tignan. Yung glory, nararamdaman niya. Na ipapasa nga sa isang kamay, tapos pupunta rito, ihagis mo doon. At itong glory, kapag bumalot sa'yo, hindi mo nakasama. Basta nabalutan ka ng glory. Yung glory, ito yung isang bagay na parehas ba? Kasi parehas. Kasi na tayo. Dito pa rin, no? Ano natin? Usama natin. Yung glory. Itong glory, ito yung nagbibigay sa iyo ng kalusugan na kapag ka, halimbawa sabihin natin itong bata na ito, mapalutan ka ng glory, hindi ka mamatay. Magpapatuloy ka mabuhay. Tuloy niya yung partner. Ikaw ang aming ko, ang pag-ibig mo, walang katulad. Jesus, purihin ka. Sa akin
Itaas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Itong glory o kaluwalhatian, ulitin ko po, pag ito bumalot sa iyo, hindi ka tatalaban ng sakit. Yung katawan mo, mananatiling fresh, bata. Hindi ka tatanda. Itong glory, kapag ka bumalot sa iyo, parang kalitang-tang, magliliwanag. Masisilaw yung taong nakatingin sa iyo. Itong glory kapag ka nabalutan ka, mawawala ka hirapan. Itong glory kapag ka napaligiran ka, magiging katulad ka ng sinaunang tao na ang damit nila ay glory. Naglalakad siya, nakala mo apoy. Nakikita mo, naglalakad yung dalawang tao, apoy. Hindi ka makatigil. Naglalagab-gab yung apoy sa katawan nila. Wala silang gabi. Wala silang sakit. At wala silang kahirapan. Wala silang suot-suot kasi ang damit po natin ay protection. Pero yung mga sinaunang tao, walang damit. Tulong-tulong sila ng meron doon sa loob nila na lumalabas. Tulad natin, may balahibo tayo. Diba? Minsan gagaling ng balahibo natin. Sa loob, lumalabas. Yung mga aso, sa loob, yung balahibo nila lalabas. Yung mga ibon, yung pakpak nila, tumutubo sa loob, lumalabas. At ang tao noon, mula sa katawan nila, lumalabas ang glory. Nagliliwanag sila. Kaya nga sabi ko, pagka maglalakad sila ngayon, makikita mo may dalawang tao, apoy. Apoy pataas, apoy pababa. Sinasabi ko po sa inyo, itong apoy na to, kapag napabalot ka, walang sakit na dumatapos sa iyo. Walang kahirapan. Ang katawan ng tao noon, hindi tumaganda. Palagi silang baka. Ang katumbas nila noon ay lower lang ng mga anghel. Pero sa original, lower lang kay Elohim. Mas mababa lang ng konti sa Diyos. Mas mataas pa rin sa anghel. Yung level nila, yung baitan nila, yung uri nila, mababa lang ng konti sa Diyos, pero mas mataas sa anghel. At ang mga anghel na nilikha ng Diyos sa buong mundo, ang trabaho nila ay paglingkuran itong mga nilalang na ito. At nung nililikha ang uri ng nilalang na ito, itong creature na ito, lahat ng mga anghel nakatingin. Hindi nila alam kung sino ba ito? Ano ba ito? Ang alam nila sila lang. Kaya dumating ang time, ang Diyos lumikha ng isang bagong nilalang. Kumuha siya lang sa kanya. Tinanggal niya yung piraso niya. Ilagay doon sa nilalang ito. Ang Diyos po nakalagay sa Biblia, from the waist down, apoy, from the waist up, apoy. At itong nilalang na ito, hindi niya kailangan ang magdamit. Kasi yung kalwalhatian, yung glory na galing sa manilikha, ang lumalabas at nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa mga elemento.
bibigay ng proteksyon sa weather. Walang sakit. Walang kaguluhan. Walang kahirapan. Pag maglalakad yan, inuulit-ulit ko po sa inyo, maglalakad po itong mga nilikha ng Diyos na ito. Akala mo, nakakakita ka ng bola, apoy, pero hindi bola. Wangis tao na naglalakad. Maaaring magkahawak ng kamay. Pero naglalakad sila, apoy. At hindi ka makatitik. Bakit? Napapalutan sila ng kalwalhatian. Napapalutan sila ng kasaganahan. Nababalutan sila ng kalusugan. At ang capacity, alam niyo po ba na ang sinasabi po ng mga scientists, yung brain natin, ang laki-laki ng kapasidad ng utak ng tao, pero ang kaya lang niya ngayon ay 5% lang. 5% lang ang kayang pag-function ng brain ng tao. Ano nangyari dun sa 95? Hindi na makapaksyon. Pero ang laki ng kapasidad ng brain ng tao. Pero ito pong naglalakad doon sa lugar na yun, na apoy mula ulo ng paa. Ang utak nila, 100%. Ang nature ng Panginoon ay maghari, dominion. Ang nature ng Diyos ay maghari ka sa buong paligid. At itong mga nilikha niya, na katulad niya, kumuha siya ng sarili niya at nilagay. Ang sabi niya, maghari ka. Mga anghel, hindi nila binigyan ng ganyan. Pero, ulit ko po, yung talino ng nilalang na ito ay 100%. Hindi 5% lang ngayon. Tayo 5%. Walang sakit. Walang kahirapan. Puros talino. Ang galing. Pero dumating ang time, habang naglalakad sila, ano sabi ko? Apoy. Walang damit. Ang damit nila nanggagaling sa loob, tumutuloy. Imagine, ang iwan-iwanan nila, hindi mo matitigan. Pero dumating ang time, nagkasala ang nilalang na ito. Nalaglag, nahulog sa kasalanan. Ang ibig sabihin ng kasalanan, hindi nakasunod sa Diyos. At nang sandali niyo, nagkasala sila. Akala nila, kaya nilang mabuhay na hiwalay sa Diyos. Akala nila, pwede silang magdesisyon na ito ang plano ko. Hindi ko kailangan ang plano ng Diyos. Nung nag-decide sila na lumayo sa plano ng Diyos, nahulog sila sa kasalanan. Ano nangyari? Yung kalawalatian na yun, ay namatay. Nakita nila ang sarili nila, wala ng gabi. At nagtago na sila. Ano nangyari? Pumasok na ngayon ang kahirapan. Pumasok na ang sakit. At dahil wala na ang kalwalatian, wala na ang glory. Sabi nga rin sa kakilala ko camping. Sabi niya, pambihira naman. Ngayon, kailangan mong umuwi. Sabi ko, bakit po? Hindi nadala ni Mrs. yung losartan ko. Alam niyo may losartan? Contra high blood. Sabi ko doon, hindi ako makakapag-camping ko. Bakit? Kasi wala akong losartan. Sabi ko, kuya, pili na lang tayo sa drugstore. Pag wala na ang glory, nakasakit ka na.
Kasi ito yung pumipigil sa sakit. Ito yung pumipigil sa kasaganahan. Kaya ngayon, ano nangyari? Sabi nila, wala na kami damit. Ubod-ubod na. Pero originally, sino yun? Sino yung mga yun? Ano? Ako. Si Eva at si Adan, punong-puno ng glory. Sabi po ng Diyos, alam niyo ba nakalagay sa Romans 3:23? Romans 3:23. Pwede mo nakalagay doon? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng mga unbelievers, wala nang glory. Pero nung tinanggap natin ulit si Jesus, bumabalik ng glory. Pwede na akong mabuhay na walang sakit. Pwede na akong mabuhay na may kasaganahan. At yung talino ng Diyos ay nasa akin na. We have the mind of Christ. Kaya nga matutupad na yan. May kakayanan tayong alamin ang plano ng Diyos. May kakayanan tayong marinig ang plano ng Diyos. May kakayanan tayong ipatupad ang plano ng Diyos. At ang promise niya, ang isa ay magiging 1,000. At yung maliit na grupo ay magiging isang bansa. Bakit? Dahilan sa ito ang plano ng Diyos sa atin. Napatunayan po ito noong time na nabaptize sila sa Holy Spirit. Yung glory bumalik na. Nakita ng mga tao na napabalot sila ng apoy at yung dulo ng nakita. Para daw kandila, parang apoy na nandun yung tao sa loob ng apoy. Nagkaroon ng pag-ibig na nga ito. Nakakasilaw ka ba o hindi kita makita? Kaya alam niya, isang tao magkapunong-puno ng lungkot eh. Walang glory ito. I-close ko mo, no? Kasi ito tayo. Pastor, ano bang ibig sabihin ng red carpet? Ano ibig sabihin? Red, ha? Pulang carpet na lumilipad, ano? Flying carpet. Ano ba ibig sabihin ng red carpet? Red carpet. Ano ibig sabihin ng red carpet? Yung damit na nakapula. Ay, okay po, no? Ang ibig sabihin po ng red carpet, oh yes, literal na meaning, pulang carpet. Pero, sabihin natin, ang ibig sabihin po ng red carpet, may bisitang napakahalaga na darating. Alam niyo po ba yung mga taong pagka may bisita, lahat ng mga bininto ang plato. Nilalabas, di ba? Pero pagka kayo lang, pwede rin plastic. Alam niyo ganyan, mga Pilipino ganyan. Na, yung mga mamahaling kutsara na kumikilang, bakit kasi may ilaw, may saksak eh. Kapag may mga dignitaries, ano ba yung sabihin dignitaries? Mga taga-ibang bansa na bibisita, na kumbaga mga panauhin pangdangan. Ito yung mga gaganda ng damit. Kung sa kasalan, kumbaga nakaayos ang buhok. Ang ganda ng kasuotan, nagliling-ling. Tapos magmamarat sila, di ba? Ninong-ninang nakalisod. Oh. Diba tatawa ka siyempre, pero pipigil na natin. Pero ito yung mga panauhin umayos kayo, andyan na si umayos kayo. At ito na yung bisita. Ito na yung pinakahihintay. Yung guest of honor. Ito na, maglinis kayo. Mag-ayos kayo, mag-walis kayo. Mag-design kayo,
magpaganda kayo asarin, sprayin yung sarili niyo. Bakit parating ngayon, panauhin pandangal. Alam niyo mga kapatid, Sabi ko, yun yung red carpet eh. Na, ilabas nila yung red carpet kasi parating na yung mga pinakahihintay, pinaghahandaan. Ito na yung panauhin pandangal, mga dignitaries, mga special na siopa o ito na. ito na lahat, ito na. Ngayon, check po ako. No? Natingin siya sa akin. Nasa Bible kaya yung red carpet. O ikaw, nakapula ka. So palagay mo ba yung red carpet nasa Bible? Oo, nabasa mo na. Saan? Kasi ito isang nakapula. No? Nasa Bible ba yung red carpet? Oo daw. No? Alam mo, ikaw yung tipong masarap kasamang kumain. No? Eh, si Kuya Eric, si Pastor, meron ba sa Bible yung red carpet? O, wala? Wala pa kayo nabasa? O, sige po. Okay. Ano pang pangalan mo ito si ano, di ba? Bitmig ba? Di ba? Bitmig? Aba mo. Nasa Bible ba yung red carpet? Ha? Ginto? Anong ginto? Gintong daan. Hindi ba kanto yun? Ikaw, bayad ka ngayon eh. Pero laki pa rin ang mata mo. Nasa Bible ba yung red carpet? Hindi mo alam. Kaya, basta nag-check mo ako. Gusto ko lang sabihin. Tapos naman ako siya. Magpipray na lang tayo. Kasi Ate Julie. Yung bihira ko lang nakita si Ate Julie. Si Sophia. No, alam mo, nung nakita ka dyan, ganyan ka lang ka dito. No, pero ngayon, gano'n ka na, oh. Ayan. Ito, nung nandito ako, hindi pa pinapanganak to eh. Si Yuri, kita mo. Eh, nagkaka-crush na yan. Ay, siguro yung mga kasama natin dito, si Ate Mirna, si Yuri, si Ate Lali. Teka muna, balik tayo rito. Meron ba sa Bible yung red carpet? Ay, sige po. Dito, nag-check ako, Pastor. Sabi ko, nasa kaya? Meron ba yung kumbaga parang, may red carpet ba sa Bible? Na parang hinihintay ka na... Alam niyo, minsan sinek ko yan eh. Sabi ko, hindi kaya si Jesus sa bisita. Na parating. Talaga nandun, walhati lahat ng mga anghel nagsisigawan dahil parating na si Jesus na yung bisita ng langit. No? Nasa Bible kaya yun. Gano'n. Chinik ko. Alam niyo, patawarin niyo po ko. Hindi pala si Jesus. Kasi si Jesus, taga-ro, hindi bisita. Nung binuksan niya yung selyo, nagsisigawan ng mga pero hindi siya bisita ron eh. Alam niyo, yung mga original na mga grape, nandun pa lang sikreto. Okay, sabihin ko na po sa inyo. Nasa Bible pa na. Natatandaan niyo, yung sinabi ng Bible, sa mga huling araw, hindi mauuna ang mga buhay sa mga namatay. Sa huling tunog ng trumpeta, tayo ay sasalubong sa Kanya, makikipag-meet. Ano yung sabihin ng meet? Karne? Ano? Pagsalubong, pakikipagkita. Sa Kanya sa langit, mauuna ang mga patay, at tayong mga buhay ay susunod na aakyat. Saan tayo pupunta? Sa langit. Alam niyo yung word na meet. Ang ibig sabihin pala sa original na language, yung word na meet, red carpet.
Ikaw ang pinaghahandahan ng langit. Ikaw ang hinihintay ng langit. Ipapaayos ng Diyos ang buong kalamitan dahil parating na ang kanyang kasintahan. At i-judge tayo ayon sa paano mong sinunod ang utos ng Panginoon. We will be judged kung paano natin sinunod ang plano ng Diyos. Kung naging masyado ka bang mabait, kung masyado kang pasaway, we will be judged kung paano yung obedience mo sa Diyos. Tayo ang panauhing pandangal, ilalabas ng Diyos yung red carpet. Dahil tayo ang hinihintay ng langit. Kaya maging sa ika-30th year, 30 taon, ang isa sa inyo ay magiging 1,000. Kuya Eric, magpatuloy ka lang. Mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa iniisip mo at iniisip ko. Kuya Eddie, magpatuloy ka lang. Mas malaki ang plano ng Diyos ay hindi patapos ang Diyos sa iyo. At na Kuya Willie, magpatuloy lang kayo dahil hindi patapos ang Diyos sa inyo. At Pastor Marlon, magpatuloy ka lang kasi higit pa sa kaya mong isipin at hilingin na gusto ng Diyos na mangyari sa iyo. At sa tamang panahon, ang buong Pangasinan sasabog yan. Mapupuno nito ng kalwalhatian ang buong probinsya. Habakuk, sabi niya ganoon, for as truly as I live, all the earth will be filled with the glory of the Lord. At dahil ikaw, nasa iyong glory ng Lord, na kay ate ang glory ng Lord, na kay kuya ang glory ng Lord, kakalat tayo dito sa buong Pangasinan. At mapupulo nito kalwalhati ng Diyos. Sabi mga sa katabi mo, mababawasan na ang sakit. Mababawasan na ang kahirapan. Mawawala na yung mga lasenggo. Mawawala na yung mga sugalero. Mawawala na yung mga mandaya. Mawawala na yung mga panloko. Ano mangyayari? Mapupuno na lang ang kalooban ng Diyos ng glory ang buong Pangasinan. Dahilan sa tayong sisita ng glory. Sa lahat ng sandali, papupurihan ka, kailan may di ka nagkuha, iyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita sa buhay, sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Ano nangyayari sa tao pag napupuno na ng kalwalhatian ng Diyos? Ayaw naman kasing. Ano nangyayari sa tao pagka napupuno na ng kalwalhatian ng Diyos? Hindi na nanloloko. Hindi na nagiging madaya. Nawawala ng kahirapan. Nawawala na rin ng sakit. At sa bawat pastor, ikakalat niyo yung glory niya. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, sumayo kayo sa buong sanlibutan. Ikalat yung glory. Kaya nga, nakukuha niyo mga kapatid. Ang laki ng plano. No? Ang laki. Hindi naman masusolusyonan ng iba yan. Kung ano yan. Ikaw lang makakapagbigay ng solusyon. Bakit? Kasi nasa iyo na ang glory ng Diyos. Kaya laki yung plano mo. No? Na Lord, ito ba? Pag-pray natin si Pastor Marlon kasi alam mo, Pastor, more than 5% ang kailangan dito. Nag-isip natin na
Kailangan nakakonekta ka sa Panginoon. Paano ba ito, Panginoon? Dahil dumadami ang simbahan. Dumadami ang mga miyembro. Dumadami ang kalwalatian mo. Ano ang gusto mong mangyari? No? Nakakatakot na baka si Nick kung magkamali, gumawa ka ng sarili mong plano, sayang. Si brother, mahirap kapag gumawa ka ng sarili mong plano. Magkakamali, sayang. Siguraduhin natin ang kalooban ng Diyos ang plano natin. Kasi yung plano niya, pinagpala. Pinatawagan ko si Pastor Eri, Pastor Iam, at si Pastor Marlon dito sa harapan. At tayo po ay mag-pray, no? Pinatawagan ko po kayo sa lahat ng sandali. Papupurihan ka. Halina po kayo, Pastor Eri, Pastor Miriam, andito po yung dalawang district natin. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itaas kita. Sa lahat ng sandali, Pastor Larry, pinatawagan ko si Pastor Larry dito. purihan ka. Pinagmaigi ka ng kulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, Sa aking buhay, itataas kita. Sa lahat ng sandali, pamupurihan ka. Pinagmaigi ka ng kulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa buhay, itaas kita. Sa lahat ng sandali, pagpupurihan ka. Pinagmaigi ka ng kulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. sa aking buhay, Sa aking buhay, itataas kita. Sa lahat ng sandali, pamupurihan ka. Pinagmaigi ka ng kulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita. Sa lahat ng sandali,
dito sa verse 6 po ng Matthew chapter 5. Sabi niya, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ipagakalot sa kanila ang kanilang minimithi. Kung nalaman na po natin yung kalooban ng Diyos, ito yung dapat na pinaka-goal natin sa buhay. At maliwanag po na matutupad mo yung minimithi sa magitan ng pagtupad mo sa kalooban ng Diyos. Pangako ng Panginoon. Kaya sabi niya, sino mag-iwan ng kanyang mga magulang, kapatid, anak, bahay, lupa, nang dahil sa akin, tinutukoy niya yung kalooban. Nang dahil sa aking salita, tinutukoy niya yung sinabi niya sa akin. At sabi niya, magkakaroon siya ng isang daang ibayog nito, bahay, lupa, kapatid, sa buhay na to at sa buhay na to. Kaya kaya sabi ni Jesus, kung nakita mo na yung pinakamayayo, yung yaman, yung gintong, tinutukoy niya yung salita niya, yung inuutos niya, yung kalooban niya. Nahukay mo yung ginto dito. Sabi, ibigta mo lahat para makuha mo yun. Tinutukoy niya yung kalooban niya. Kaya worth it po na sinabi ni Jesus na kahit iwanan mo yung mga plano mo, iwanan mo yung pangarap mo dahil sa ano, dahil nakita mo na yung kalooban mo. Siya rin ang nagsabing ipapatupad niya yung minimithi mo, yung ninanasa mo at higit pa doon. Kasi sabi ni Jesus, sabi po ni Pablo, higit pa sa kaya mong hilingin at higit pa sa kaya mong isipin ang kaya mong ibigay ng Panginoon. Kaya kaya huwag tayo matakot. Alam niyo po, na sa Laumin naman talaga ako naka-assign sa putan po ako doon. Noong time po na nandun po ako sa Israel, nung pauwi na po ako ng second time, ang pinag-pray ko, Lord, yun, kasi nakaplano po ako ng, sabi ko, Lord, magtatayo na ako ng bahay ko, dito na, ito na yung ministry ko. Pero hindi ko alam, pagpalit ko, sa Pangasinan na pala. Kasi nandun saan po ako sa Israel, ang pinag-pray ko, Lord, yun, pero ang nasa bibig ko po ay Pangasinan. Hindi ko alam, na-assign pala ako sa Pangasinan. Amin po. At sa totoo lang, taga rito ako sa Pangasinan, pero ayaw ko rito sa Pangasinan. Kasi galing na ako rito. Alam ko na Pero salamat sa Panginoon kasi pag tinawag kay roon, kahit ayaw mo, pumunta ka. Kasi doon ka niyan pagpapalaan. Ito ba yung tinutukoy ni Pastor Boy po na pag nalaman mo yung kalooban ng Diyos. Dapat alamin natin yung kalooban ng Diyos. At somehow, alam niyo po, kahit pastor na po kami, kahit ako, maraming beses akong pumapalit na, Lord, kalooban mo ito. At pag hindi ko narinig kasi, minsan sa palagay ko tama, ginagawa ko. At the end, bumabalik sa akin, mapapahiya ako. Mali pala. So, ano mangyayari? Sinasapo ko yung consequence mo. At inanda ko na ito. Kasi hindi ko sigurado. Pero salamat sa Panginoon kasi tinuturuan tayo na tuparin ang kalooban ng Diyos. Amin ba? Nandiyan po ba tayo? Amin. Kaya nga, huwag mong sabihin mahina ka kasi sabi niya yung isa. Magiging 1,000. Huwag mong sabihin hindi ko kaya at mahina ka dahil sabi niya yung mahina magiging malakas dahil sa tulong ng Panginoon. At somehow, nakakarinig po tayo ng alam niyo po, ako nakakarinig ako personally ng hindi naman natapos, hindi naman ako. Pero pinatrayan ng Diyos sa pagkasama mo siya. Walang imposible. Amen po. Ito yung sinabi niya, Apostol Pablo na walang imposible. Ang lahat ng ito na gagawa ko dahil sa lakas ng kaloob ni Kristo. Naranasan ko maging mahirap, naranasan ko yung kasalanahan, naranasan ko kahit hindi ako kumain, mabusog, naranasan kong magutom, naranasan kong mabusog, pero sabi niya, natutunan kong harapin ang lahat ng ito. Dahil sa tulong ng aking Panginoon. Kasi po, si Pablo po ay nasa kalooban ng Diyos. Kaya hindi siya natatakot kahit yung barko ay lumubog. Alam niya, hindi siya mamamatay. Kahit nagatin siya ng viper, yung ahas na bumubuhay pa rin siya. Amen. Kasi yun ang nagbibigay ng buhay sa atin, yung kalooban ng Diyos. At yung glory niya, pag nandun tayo sa kalooban ng Diyos, yung glory niya ay dadami sa atin. Amen po. Amen. Kaya patuloy lang po tayo, nasa 30th year na po tayo. So glory to God. Kalabitin nga po natin, katabi natin. Salamat dahil napagtisan mo ako. Salamat
sa Diyos dahil alam niyo po magkakaiba tayo ng ugali. Conclude ko naman na magkakaiba tayo ng ugali pero pinagsama ng Diyos parang kape namin na may 3-in-1. Sino pong mahilig ng kape sa inyo? Hindi mo na mapaghiwalay yung gatas at kape sa asukal dahil pinag-isa namin. Tinimpla talaga ng tama. Amin po. Kaya kalabitin mo yung katabi mo kahit mapait ka. Ako naman ang asukal. Kahit maitim ka, kalabitin mo ako naman yung gatas. Kaya pag pinagsama, napakasarap. Amin po. Kaya alam niyo po, isang kwento pa po, kami ni na Ate Merna, Ate Lali, lagi po kami nag-aaway. Lagi ko yung kwento, pinupulpito ko talaga. Si Ate Merna, saka si Ate Lali, lagi magkaaway. Prayer meeting na ako eh. After ng prayer meeting, mamaya, nag-aaway na yan. Tapos pag anniversary po namin, pinag-aawayan namin lagi yung iyahanda. Kasi yung tinapay, yung testing, iba square po yun. Ginagawa po namin triangle yun. Kasi tinitipid po yun. Kasi wala po kaming pang-tus-tus doon. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos kasi nakita ko po yung translation nito. Yung transformation nito. Yung laging pinabanggit ni Ate Almira na mula sa kawalan. Mula sa wala. Natutuwa ako doon kasi naranasan ko yung wala. Alam ni Pastora Eli, si Pastora Eli, nagpapasalamat po ako sa buhay nila kasi si Pastora Eli, nilalaman niya po ang barangay, ang bayan mula sa Kagulis, malayo po yun. At ako nag-aaral po ako doon sa school, sa Kagulis hanggang sa high school, nilalaman ko po yung pag-import. At bilang babae, pag babae po maglalakad doon, sasakit doon sa ako niya. Kaya na-bless ako doon. Sabi ko, ito yung pag-ibig ko. Sabi ko, ito yung pag-ibig ko. Somehow, mula noon, nakita ko na po yung pagbabago. So, mas mataas pa pala ang pangarap ng Diyos sa atin. Amen. At lastly po, ang pangarap ko po naman talaga, piloto. Pero hindi kaya ng tatay ko na pag-aralin ako. Hindi ko alam, yung piloto kasi, pag halimbawa si Sister Janessa ay pupunta ng ibang bansa, dadalhin kita doon sa ipapilot kita pupuntang Japan o Canada. Halimbawa si Mean, si Pastor Mean, yung mga pastor, pupunta kami ng Canada, ako yung pilot, magdadala pupuntang. Sabi ko kay tatay ko, pag natupad na yun, pag naramdaman niyo yung nakita kayo ng aeroplanong lumipad at pinataktisan niya yung bahay natin. Ako na yung driver. Ito yung bahay, di ba? Pinasagihan ng konti. Ako na yun. Pero alam niyo po, sa mga pastor po, i-encourage ko po kayo. Yung mga pastor po, tayo po, ang nagdadrive papunta sa karya ng Diyos. Tayo mga Kristyano, tayo mga pastor po, ang ginagamit ng Diyos, hindi pala piloto lang, nag-driver lang ng yung tao at ego ng kundi, mas mataas pa amin na ikaw yung gagamitin ng Diyos na magdadrive sa karya ng Diyos. Mas mataas. Amin po, mas mataas. Kaya sabi ko, Lord to God, ngayon ko lang po, lately ko lang po na-intindihan na salamat pa rin. Ang taas ng plano mo sa amin. Amin po, taas. Kaya kung sabihin pa yun naman dahil kasama ko. Amen. Kaya kalabitin mo nga yung katabi mo, magpa-pilot ka din. Dadalhin mo yung mga tao sa karya namin. Amen po, sa karya namin. Amen. Sige po, tayo po tayo lahat at i-worship po natin ang Panginoon. Nawitin po natin. Tapos po natin ang mga kailangan sa Panginoon. Salamat po tayo sa Diyos. Ang
ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na kailangan mo'y ipapabantayan. Hingga sa amin, itataas ang aking piling, itatakal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, katakilan mo'y imapapantayan. Panginoon, salamat sa 30 taong sinabahan kami, hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan. Naranasan namin ang pagpapala mo, ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo. Naranasan namin ang mga samot-saring himala sa buhay namin. At marami ka pang gagawin, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo kami upang i-share ang salita mo, ang glory mo ay dumaloy sa amin ang i-share pa, lumalat pa dito po sa lugar ng Pangasinan ng Diyos. Tinawag mo kami, pinag-isa mo kami, mataya mo isang katuparan ang plano mo sa iyong panahon. At Lord, makita nawa ang puso't isipan natin. Makita nawa at maging maliwanag sa buhay namin ito, mga bagay na ito kami. Salamat o Diyos, balutan mo kami ng iyong kalulatian at ng iyong kapamilihan. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Siguro po natin ang Panginoon. Amen. Mag-bless mo ba ang bawat isa? Amen po. Ngayon po, tumama na tayo sa susunod na parte ng gawa.